Tuluyan ang sinibak ng Supreme Court si Sandigan Bayan Associate Justice Gregory Ong. Ang hukom na may connection daw kay Janet Napoles. Tinanggalan si Ong ng retirement benefits at binawalan ding manungkulan sa ibang ahensya ng gobyerno. Umaaksyon si Fritzy Cabial. 26 ng Setyembre ng nakaraang taon, nabanggit sa Senado ng mga whistleblower na sina Ben Horloy at Marina Sula na bukod sa mga mambabatas ay may taga-Sandigan Bayan rin na malapit sa umano'y utak ng PDAF scam na si Janet Lim Napoles. Ang kanilang tinutukoy si Sandigan Bayan Associate Justice Gregory Ong. Agad nag-imbestiga ang Korte Suprema. Matapos ang 9 na buwan, tuluyan ng pinasisibak sa pwesto si Ong. 8 maestrado ang nagpasibak, 5 ang tumutol at 2 ang nag-abstain. The court found Sandigan Bayan Associate Justice Gregory S. Ong guilty of gross misconduct, dishonesty, and impropriety under the new Code of Judicial Conduct for the Philippine Judiciary. Ayon sa resolusyon ng SC, bagamat hindi napatunayan na tumanggap ng suhol si Ong, paglabag pa rin daw sa Section 1, Canon 4 o Propriety of the New Code of Judicial Conduct ang 2 beses na pakikipagkita niya kay Napoles. Sa kwento ni Luy at Sula, madalas daw na nakikita sina Ong at Napoles habang dinidinig sa dibisyon ni Ong ang kaso tungkol sa overpriced na Kevlar helmet ng AFP, kung saan si Napoles ang supplier. Naabsuelto si Napoles sa kaso. The court adopted a lot of the recommendations of Justice Gutierrez. The court stated that the decision is immediately executory. Dati nang itinanggi ni Ong na nakipagkita siya kay Napoles habang dinidinig ang Kevlar case, bagay na ayon sa SC ay pagsisinungaling. Bukod sa tinanggalan ng retirement benefits, hindi rin makakapag-apply si Ong sa ibang ahensya ng gobyerno. With forfeiture of all retirement benefits, except accrued leave benefits, if any, and with prejudice to reemployment in any branch, agency, or instrumentality of the government, including government-owned or controlled corporations. Hindi nagpaunlak ng panayam si Ong at maagang umalis sa Sandigan Bayan. May 15 araw naman siya para umapela. Umaaksyon, Fritzy Cabial, News 5. Agaw eksena sa forum na dinaluhan ni Pangulong Aquino sa Harvard University ang isang lalaki. Doon muling nanawagan si Pinoy na may pasa ang anti-dynasty bill sa Pilipinas. Mula Amerika, umaaksyon si Royce Snagit. Sa bahay na ito sa Chestnut Hill sa Newton, Massachusetts, 2 taon ding tumira si Pangulong Noynoy Aquino kasama ng kanyang pamilya habang umiiral ang martial law sa Pilipinas. Pag-aari na raw ito ngayon ng isang retiradong teacher kaya saglit lang nanatili sa loob si Pinoy. Ilang dating kapitbahay din ang muli niyang nakita rito. Dinayo rin ni Pinoy ang paborito niyang pizza house kasama pa si U.S. Representative Joseph Kennedy III. Sa Harvard University, alang-alang sa kamakailang paggunita ng deklarasyon ng martial law, pinunteriya na naman niya ang kanyang madalas na target, si dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero ngayon, inihalin tulad pa niya sa dating diktador. My predecessor, instead of learning the lessons of martial law, seemingly adopted Mr. Marcos's handbook on how to abuse the democratic process. Sa open forum naman, ilang isyu ang natanong kay Aquino, gaya na lang ng anti-dynasty bill na nakabinbin pa rin sa Kongreso. Pero ayon kay Pinoy ay malapit nang ipasa. And I have vowed to pass the anti-dynasty law in furtherance of the Constitution to forestall the possibility that there will be abusive situations. Iniwasan ng Pangulong sagutin kung sino raw ang i-endorso niya sa 2016. But if I were to mention them now, then I'm sure you can you can imagine the repercussions back home as media friends. Pati ang puna sa mga kaalyado ni Pinoy na laging laman ng balita gaya ni na Budget Secretary Butch Abad at PNP Chief Alan Purisima. Well, the courts are open. If they think that I have dishonest people around me, then all they have to do is file appropriate case. Pero mabilis na tinapos ang programa nang umeksena ang isang lalaki na kumwestiyon sa pagbili raw ng armas ng Pilipinas imbes na lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Matapos magtalumpati dito sa Harvard University sa Massachusetts, dumiretso na si Pangulong Aquino sa New York City para naman daluhan ang United Nations Climate Change Summit. Umaaksyon, Royce Snagit, News 5.
Hola mga kapatid, nandito tayo live na live sa TV5 Studios dahil dito po ginaganap ang paghahanda nila for Jump In, isang bagong programa sa TV5 hosted by TV5 Princess Jasmine Curtis Smith. Maaabangan nyo po yan simula po October 4, 11 a.m., 2 consecutive Saturdays. Pero syempre, bukod dyan mga kapatid, mainit rin pong sinuportahan ng isa pang proyekto ni Jasmine Curtis Smith. Airing right now ang My Tag Boyfriend dito sa TV5 kung saan katambal po niya ang kanyang real-life sweetheart na si Sam Concepcion. At yan ang inaksyonan natin. Ang pagkakamali ni Seti na matag bilang boyfriend si Kaiser na crush ng bayan. OMG! I'm supposed to tag Kevin Bartolome! At simula ng kanyang kalbaryo sa mga bullies kume. That's her! Yan ang mga eksenang tinutukan ng fans na nasama Jasmine sa pilot episode ng Wattpad Presents My Tag Boyfriend na hatid ng Life is Beautiful Productions. Sa ganda ng storya, di katakataka na nag-trend ang hashtags na ito worldwide. We watched it together and we were laughing because natatawa pa rin kami in some of the scenes na we knew medyo di naman sa nahirapan pero nadala kami. Patunay daw yan na hindi affected ang fans sa kumakalat na umano'y audio recording ni Daniel Padilla na kinikilig kay Jasmine. Kahapon, inamin mismo ni Daniel na dahil dito ay nasaktan niya ang ka-love team na si Catherine. Nagsorry naman daw siya at pinatawad na. Kaya ganun-ganun na lang daw ang yakap sa kanya ni Catherine sa fashion show kamakailan. Wala eh. Doon lang ako nagkamali. Lalaki ako eh. Yung mga nangaano sa mga social network, tigilan po natin, hindi po yan maganda. Kung may sisisihin dito, ako lang siguro yon. I saw on social media naman that they've worked things out and that's the most important part of anything. Para naman kay Jasmine, isa lang ito sa mga nagpapatibay sa relasyon nila ni Sam. We were very fast to communicate. We didn't let a day pass without speaking to each other about it and addressing it. So, we knew how to settle ourselves and our emotions straight away. Ang mga dapat naman abangan mamaya sa My Tag Boyfriend, ang pagpapakita ng makeover ni Seti. At kung papayag na nga ba si Kaiser, natuluyan silang maging mag-on. Eto pa mga kapatid, isa pa kaabangan dito sa TV5 dahil kagabi lang ipinakilala na po ang 11 teams na magko-compete sa The Amazing Race Philippines Season 2 hosted by, syempre, Derek Ramsey. And speaking of him, eto mga kapatid, kagabi po sa gitna ng kanyang press con, napahagulgul siya. Bakit kaya? Yan ang inaksyonan natin. Kayo naman kasi, bakit pa eh? Gulat na gulat ang press nang biglang maiyak si Derek Ramsey sa mismong press ko ng The Amazing Race Philippines Season 2. Yan ay maungkat ang issue sa estranged wife niyang si Mary Christine Jolly. Hanggang ngayon kasi, wala pa ring awat ang mga nag-aakusa na pabaya siyang ama sa kanilang anak. If I can have my son look at me the way I look at my father, my dad's my best friend. I want my son to look at me as my best friend. Willing na si Derek na makaayos si Jolly. At kahit 5 beses pa lang niya nakikita ang anak, gusto ni Derek na tutukan ang paglaki ng bata. Ang di lang daw niya maintindihan kung bakit ayaw ni Jolly i-secure ang pinapadala niyang pera sa trust fund ng bata. At gusto niya itong hawakan ng personal. Focus ngayon ni Derek ang kanyang anak at willing din siyang isakripisyo ang lahat. I don't care about anything else except the fact that I want my son to spend time with his dad. Thankful na lang daw si Derek na patuloy siyang pinagkakatiwalaan sa mga proyekto kagaya ng The Amazing Race Philippines, kung saan ipinapakilala na rin ang 11 magkakatandem na napiling sumabak sa Season 2. Magpapawawang blondie sa sina Tina at AV, sexy besties na sina RR at Jack, at ang mga chef na sina Edgy at Roch. Matibay na samahan naman ang panlaban ng travel buddies na sina Zarag at Osa, mag-amang AJ at Jody, at magkakapatid na sina Ina at Jet. Titignan din kung nerds sa sina Vince at Ed, mga Mr. Pogi na sina JP at Kelvin o world champion sa sina Chen at Luz ang mas magtatagal. Jumoin din sina Charlie at Daniel ng One Direction. Pero bago yan, may sariling challenge na sinasabak ang mga katropa nilang sina Brian at Michael. At yan ay ang mabuhay sa Tikaw Island sa Masbate na hinahamon ng half Pinoys din na sina Shane